That is sadness. Let's begin, guys. Why? Everyone said, Recording. "Good news, Ripper. Get your keys." Nag-training ko kasi ako sa cyborg noon bilang isang nurse. Kaya lang hindi ko natuloy. Kaya nag-focus po muna ako sa pamilya. Gusto mong maging peace ulit? How can you earn someone's trust? Kailangan makuha mo muna ang loob ng isang tao para pagkatiwalaan ka. True? So you're on duty? Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang at kailangan sa mga batang manonood. Ang nakaraan sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Ang pagpapatuloy ng sakripisyo ni Miguel. 100 dollars. Para sa isang araw ng pagkain. Para sa isang household. Isang ilaw tsaka sa blanket ko, kuya. Uy, ako na matulog ako sa garden area ko, kuya. Ngayong gabi, ang gagawing sakripisyo ni Princess. Para sa iyong sacrifice dance, kailangan mong magbuhat ng isang bagay na tumitigma ng 10 kilo. Kung nais mo silang bigyan at isang platong pagkain, kailangan buhatin mo ang mabigat na bagay sa loob ng 2 oras. Ito kanya dito na sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Si Princess itinatawag ni Kuya. Princess, gusto ko lang naman kamustahin mga kasama ninyo na natitira sa ultimate project. I feel like they're doing okay naman po. At kapag tinatanong naman po namin sila Kuya, yun din po yung sinasagot nila. But ayun ako, naawa lang din kami Kuya kasi hindi pa po sila kumakain hanggang ngayon. Kulat din po kami Kuya na hanggang ngayon yung baso po na yun ang binigay ni Miguel sa kanila Kuya. So hindi pa rin ubos. Kapag narinig mo ang salitang sakripisyo, ano ba ang mga bagay na pumapasok sa isip mo? Giving up something important or precious to you, Kuya, in exchange for the happiness or comfort of another person. At dahil nga gano'n ang sitwasyon nila, ano ang kaya mong isakripisyo para sa kaunting ginawa sa ultimate night project? May buhatan ako, Kuya. Mabigat. Dahil bro na pinabuhat ko po sa kanila nung ano. Ang kaya ko pong buhatan siguro. 10 for 2 hours or ilang laps ko lang. Ito talaga weakness ko, Kuya. Ayoko talagang magbuhat, Kuya, kasi ayun, masakit sa kamay, nakakangalay. Nais kong ipaalam sa iyo na tinatanggap ko ito para sa iyong sacrifice dance. Kailangan mong magbuhat ng isang bagay na tumitigman ng 10 kilo hanggang sa oras na tinatanggap mo. Nakadepende ang bilang ng mga plato na maibibigay mo sa tagal ng pagbubuhat mo ito. Para sa isang plato, ito ay tatagal ng 30 minuto. Kung nais mo silang bigyan at isang platong pagkain, kailangan buhatin mo ang mabigat na bagay sa loob ng 2 oras. Bawal po kong ibaba or bawal po akong magkain ng okay po. Maya-maya pa, lumabas na siya para simulan ng taas. Magbubuhat na ako ng 10 kilos for 2 hours. Oo. Yung ginagawa po ni Princess sa sakripisyo, mahirap po ng kuya. Kami may kanya-kanya po kami strengths. May kanya-kanya po kami weaknesses. Go, Princess! I love you so much! Si Carmel agad na ipinaalam sa girls sa Ultimate Eye ang ginagawa ni Princess. Grabe nakita niya si Princess! Umiikot siya 2 hours. Hala! 2 hours! Food! Hindi naman tayo nag-request ng pagkain. Kailangan na kami nag-aamutan. Oh my God! Kaya ako, naawa ko na. We don't want to give him a hard time. It's hard for us to live in the Ultimate Eye and for it to be our only home. It's gonna be a lot harder for the people na magsasakripisyo po para maibigay po yung mga pangangailangan namin. Ang bilang-bilang!
ay may request sa mga kasama. Nanonood tayo. Okay nga. Ang mga nominado agad namang tinugunan ang request ng mga nasa platforms. Ako malalaman. Hindi rin nagtagal ay nakalabas na rin ang girls na nasa alternate eye. Kaya ba, sir? Yes. Actually, feeling ko ang bibigay lang naman sa akin yung likod ko eh, kasi nakakangalit siya sa likod. Pero legit, asan ang basa nila? May tubig pa ba doon? Uminom na kayo. Mas pipiliin na lang po namin magutom or para po hindi na po nila kailangan mag-sacrifice, kuya. Sabi ko, kaya, I'm a fighter and a lover. Dahil nakaabot na si Princess sa 30 minuto, meron na siyang ipagkakaloob sa girls sa alternate eye na isang plato. Nag-work ko 10 kilos pa lang. Eh, yung dad ko, nag-work sila before na yung mga binubuhat niya 20 kilos and everyday yung kuya. Tapos never siya nag-complain. Para lang mabigay sa amin kung ano yung gusto namin. Ang hirap pala talaga. Yun lang yung na-realize ko, kuya. Maya-maya pa, kapansin-pansing magalaw na si Princess sa kinatatayuan niya. Lahat pala ng binibigay nila sa akin, lahat ng natatanggap ko, kuya, may kapalit siya. Nasakripisyo. Hindi man siya physical, but it could also be mental or emotional, kuya, na sinasacrifice nila sa kada bagay, kuya, na nakukuha ko. And sometimes, hindi ko na-appreciate. Feeling ko super ungrateful ako, kuya. Ayun nga, mas na-appreciate ko talaga, kuya, lahat ng mga bagay na meron ako. Dahil nakaabot na si Princess ng isang oras, mabibigyan niya ng 2 plato ang girls sa alternate eye. I love you, bro! Kaya mo yan! Take all this up! We're here to support you! I love you, prinsesa! Oh my days! Tingin ka lang sa amin kapag kailangan mo ng love. Ang nararamdaman ko na talaga yun sa kanya kasi like, tinatry ko ng binuko, gumaganyan lang. Ilang saglit pa si Princess, tila may iniigal na. Ngunit nakaabot na siya sa 1 hour and 30 minutes, kaya naman 3 plato ng pagkain na ang maibibigay niya. Nakakaasar! Ayun. Hindi na kaya eh. Pag tinanong ko na nga. No way! Bawal ako magpahinga, kuya. So, grabe. As in, hindi ko pa na-experience to in my life before, kuya. As in, like, grabe talaga yung sakit. Pati yung kamay ko. And feeling ko talaga, kuya, gusto ko nang ibaba, kuya. Bagong saksi, dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi tatanong sa confirmation of charges related sa ICC Trial Chamber. Pagsakit sa negosyante kinukot sa Mandaluyong City, 3 suspect na estado. At ang mga nakamamanghang unang perfect sa pag-identidad. Saksihan mamayang 10:20 p.m. pagkatapos ng PBB Celebrity Polar Edition 2.0. Hindi mo ako po, pinagpalit mo ako. Kasi nanay na yan dahil mayaman. Gusto ko sa may puso. Kahiha, last 2 weeks. Sabi mo magdala ako ng partner. Kahit gusto siya. Akala ko ba hindi na? Hello, ako si Joando. Kayong dalawa magbabantay kay Auntie May. Magtagumpay nila ang kanilang misyon. Tama ka, dito. Mabuti naman. Mindfully Deceitful, 5:10 p.m. Ang sabi ko sa mga business na tayo nasisiguro kung nararamdaman mo na sa kailangan business na kasi paano dapat sa inyo tapos sa tayo. Wala kayong karapatan. May mo, karapatan nila. Hindi naman na tayo, wala guys. 357 FPJ. Sa GMA. All out ang mas laban sa tadhana. Matats mula ng Flip Mode on. Happy birthday. Tara!
House of Lies content 24/7. Stay updated. Watch full episodes, access custom videos, and exclusive features. Visit GMAnetwork.com/House of Lies now. I'd dream that out of it, but here comes a door. And now got the go with Central Max. My nutrients complete from A to Z. Yeah, with Central. Nagkapakalagang ko po ng Central Max. Mga Maya Bayan. You have the power to vote. Download and sign up sa Maya app. Cash in to activate voting. Tap the PBB icon and choose the housemate you want to save. Select the vote amount and confirm. You can vote 30 times per day. Ang kapuso at kapatid na housemate na may pinakamababang boto ang siyang tuluyang lalabas ng bahay ni Kuya. Vote wisely. PBB Celebrity Collaboration 2.0. Narito na ang update sa nagaganap na katuhan as of 5 p.m. Sa huling 30 minuto para makumpleto ang pagkain ng apat na nasa Ultimate Eye, papas na kay Princess ang matinding pagod sa pagbubuhat. May pumapasok sa utak ko na parang, oh my gosh, gusto ko na itong ihulog. Ayoko lang magbuhat. Oh my days. Pinili ko pong magpatuloy para nga po doon sa mga kaibigan ko po yan na nasa Ultimate Eye. Katabi ko lang din sila, tapos nakikita ko din sila, tapos every time na, ay, nakikita nila ako, nag-smile sila, gagaling sila kuya, tapos pasimple pa sila, ayun, si Princess, ang galing yan. Thank you, Princess, kung naririnig mo to. Makakaasal. Thank you, Princess! Thank you. Princess. Nakakaasal. Love it. Pwede na siya magdala ng role ng Waitress kay Princess na siya. Dahil dun sa mga ginagawa nila, kuya, mas namomotivate ako, kuya, mas napapaalala nga sa akin kung bakit ko ito ginagawa at para kanina. Kahit gaano kahirap yung isang bagay, kuya, masakit mo sa katawan, mahirap siyang gawin, kuya, sa tingin mo hindi mo siya magagawa, kuya, but because of the people that you're doing it for, doon ka nakakakuha ng lakas. Mas pipiliin mo magpatuloy, kuya, and ipaglaban kung ano man yung ginagawa mo, kuya, para sa mga taong yun. Mas nagkaroon po siya ng mas malalim na hulugan yung word na sakripisyo kasi yun nga po, lalo na ako yung nakaranas nun para maibigay na yung kailangan ng mga kaibigan ko, kuya, napakahirap pala talaga. Habang ginagawa ko po yun, naalala ko lahat ng mga tao na tinake ko for granted yung sacrifices nila and hindi ko siya nakikita because hindi ako yung gumagawa. Nakakaramdaman ng pagod, hindi bumitiw si Princess sa binubuhat na sakripisyo hanggang sa... Princess, Kaya, nagtagumpay ka sa iyong sakripisyo. May pagkakaloon mo ang apat na plato para sa mga naglahan sa Ultimate Eye. Thank you, Princess. nagpapasalamat ko talaga ako dito sa experience na to kasi ngayon ko lang na-realize ang tao po na may pinakamalaking sakripisyo po para sa buhay ko is yung mom ko po. My mom kasi she never complains talaga as in, hindi namin siya mariningan na nagre-reklamo but ever since she had me and my sister talaga kami na yung naging mundo niya and before that talaga sobrang dami niyang dreams kasi lumaki siya ng broken family so ang pinangako niya sa sarili niya na kapag nagkaanak daw siya ayaw daw niya na maranasan niya ng anak niya. She had to give up a lot of things and ang ayoko lang din talaga sa feeling kuya is napapabayaan na niya yung sarili niya dahil sa amin. Tapos, na-realize ko lang kuya that I really took my mom for granted. Madami
sa kuya. And whenever I ask her, hindi niya, palagi niya sinasabi na okay siya dito, I know it. Mas sana, like, mas naparamdam ko sa kanya po yung appreciation niya yung kuya. Mas nasabi, ayun niya, mas nasabi ko sa kanya na, ayun niya, I can appreciate that you guys, and I love you. Kasi minsan lang din ako mag-thank you, kuya. Tapos minsan lang din ako mag-thank you. So, ayun lang, na-realize ko lang yung kuya. Ano gusto mo marinig? Yung appreciation ko po sa kanya, kuya, and na yung mga ginagawa niya po sa amin, kuya, is nakikita ko, kuya, and sobrang na-appreciate ko. May bago ng kapitan. Ako ni Kapitan Ian, may maganda akong balik. Ako may bago na rin assistant. Nakahanda ang lahat ng kawataan. Nakuha na natin lahat ng pag-amin mo. The Sibili, the Maganda. Hindi rin nagpapagulo naman sa ato at Scotch. Anong ginagawa nito? So, wala ito. I-wish mo ulit lang. Pag-umanda ka dito na gawin ng isang tao. Handain niyo ng lola mo. Sabado, 9:30 p.m. Maliit man sa inyong paningin, hindi pa rin ito. Kahit na naman, ang galing anong meron sa pusawan nyo ay hindi mo ilalagay sa kwarto. Ngunit kawali, paglutuan ng lababo. Family News, 5:40 p.m. Hi, ako si John. Sure para itigtas ang sarili. Susuko pa para sa buhay ng bag. Constantine, Thursday, 9:30 a.m. May mga taong nakakaramdam ng pangingilo pag umiinom ng malamig. Nararanasan mo rin ba ito? Huwag pabayaan ang pangingilo. Maaaring senyales ito ng tooth damage. I recommend Sensodyne. Its novel technology gives 3 times stronger protection to your teeth. Sensodyne really works. Siya ang tanong ngayong linggo. Mula sa mga kapuso. Heath, Marco, Princess. Mula sa mga kapamilya. Carmel, Joaquin, Miguel. Sino kapuso ang kapamilya ang gusto mo maging bahagi ng Ultimate Taste? Use the Maya app and choose the house name you want to sing. You have the power to vote. PBB Celebrity Collaboration 2.0. Sumakses niya si Princess para sa kanyang mabigat na sacrifice para mabigyan ng pagkain ang mga kasamang nasa Ultimate 8 platform. But wait, there's more dahil syempre kung kakain, paano naman ang iinumin? Anong mga kaya pang gawin ni Princess para sa kanyang mga kasama? Abangan natin maya-maya lang. Hello Philippines and hello world! Grabe! 10 days to go before the big night! I'm sure nag-dance na ang lahat kaya asahan natin ang mas malalaki pang mga kaganapan na magtatakda sa kapalaran ng natitira pang housemates. At una na dyan syempre ang pagkumpleto ng Ultimate 8 ng edisyong ito. Sino-sino nga ba ang makakakuha ng natitirang pwesto? Pwes, nasa inyong kamay ang desisyon na yan. Huwag makampante at tuloy-tuloy lang ang pagboto. Samantala, balik na tayo sa loob ng bahay kung saan tuloy-tuloy din ang sakripisyo ni Princess. Narito. Paglabas ni Princess sa confession room, agad niyang kinanda ang pagkain ng girls sa Ultimate Eye. Kuya, flash nila. Thank you so much! Naging grateful po talaga ako dun sa pagkain po na binigay niya po sa amin. Lalong-lalo na po nakita po na kung paano niya po pinaghirapan po yun, kuya. Thank you, Princess! Thank you, Atin! Hanggang sa sunod-sunod ng nabigyan ni Princess ng pagkain ang apat. Thank you! Yung tino! Wait lang. Mag-share ko muna kayo sa may isang talos kasi. Wow! Thank you! Thank you! Thank you! Happy, Princess? Bon appetit! Ilang sandali pa, pinagsaluhan nila Princess Joaquin at ng girls ang animano. Ayun naman. Oh my days, tingnan mo. Oh my God. Ayun ang sarap. Okay, kailangan ko na yung gabi. Kaya naman kayo magbukas ang kamay pasok naman.
masarap sa pakiramdam. Nung nagpapitang scholarship ako sa Toulouse, I would feel so bad if I would go out of course. Ngayon kasi I would feel so good. Sobrang kahit. Ikaw pag nandiyan ka mo, mag-request mo lang mga pagkain sa luluto na pag-ibig. Kaya kailangan malaman din natin na ay itong oras na pala At least hindi tayo pagkasensya. May mag-iisip pa tayo na sarap ang isuro. Matapos kumain, ang girls sa platform na pag-usapan ang tungkol sa tubig. Magano na ako? Tapos nilagay mo sa akin. Sina Marco at Keith, pinalalayan sila sa pagpasok sa bahay. Ay, di ka talaga. Wala yung tubig sa kanila. Ha? Thank you. Di ba kung pwedeng inumin nila yung tubig sa sink? Mabubuhay pa naman tayo. Ako, inumin ko. Ako din. Like, ako din. Actually, Victory. Ako na. Di ba ako ba? Sumakit ako may tubig na ako ng tubig. Hindi yun nila. Krimen ninyo. Hanggang sa makarating na ang apat sa evento. Umayos kayo, ah. Ngayon, Hindi talaga malinis yung tapoy. Pag ngayon talaga nag-tapework, toothbrush lang kami. At pagbalik ng girls sa garden, usapang tubig pa rin sila. Oo, may dibulis eh. Actually, hindi ko pa siguro. Aba girls, ganyan pretend kapag hindi naubusin yung tubig. Lakas ng trip nyo ah. Kung nagkakatuwaan ng Ultimate Eye Girls, si Princess, tumulog na kay Kuya. Request po namin, Kuya, is mabigyan po sila ng water bill since kanina pa po sila hindi nag-deliver. Pwede namin magawa, Kuya. Nakakapalit ng tubig, Kuya, na ibibigyan namin. Kasi ginawa lang yung ibibigyan, Kuya, na mag-iisip ng tubig, Kuya. Kuya, if kaya ko po 5, pero kung masyado Kuya, 4 po, titisa sila, Kuya. Pero if, kaya ko po, Kuya, nang mas madami pa sa 5. Kung gano'n ay ipapayagin kita na magawa nitong task na sa condition ito. So, ibig sabihin, sa bawat baso na makukulo mo galing sa tubig na sa pool, ay tutupasan ko ito ng isang malinis na tubig para dilumin ng mga naninirahan sa ospital. Okay. Sabihan mo si Joby na huwag makita. nandito ako para tulungan ka. I'm here to protect you. Salamat ka. Wala nang atrasa ko. Never say die. Ngayon, 2026, mas ilalawang ang paghahanap para sa susunod na kampiyon. Kung ikaw ay 16 to 55 years old at palaban sa kantahan, sumugod na sa weekly auditions ng Tadhana ng Kampiyon tuwing Miyerkules at Huwebes, 1 to 5 p.m. sa GMA Studio 6. Iwan na iwan ang inyong puso kampiyon. Mag-audition na para sa Tadhana ng Kampiyon 2026. Ang next singing champion, baka ikaw na ang audition na for the class names of Boys Hits at Tadhana ng Kampiyon. Open to all 6, 7 years old and above. February 21 sa GMA Network Studios. February 28 sa Robinson's Gallery at Cebu. For more details, follow Smart Auditions official accounts. Be part of San Fernando's 25th City Anniversary. February 22, 5 p.m. with Chris Bernal, Mike Tan, Beauty Gonzalez, Martin Del Rosario, and Robert De Santos. Hosted by Dave Bautista. Welcome back to my world. This time, it's going to be more intimate, personal, and honest interview from the heart. From beauty, fashion week, real talk, all of the behind-the-scenes chaos. Susunod namin mo si As long as you're authentic you are, the people will be one of you. We plan one year, you're gonna have a beautiful home. I'm not perfect, but I'm a work in progress. Are you ready to step in? Hard work starting March 7th, Saturday, 9:30 on GMA. I can't live without my Hesper Skechers slippers. Just step in and go, no letting down, no touch.
They have lots of adorable styles and are so comfy. Isn't hands-free great? Go hands-free with Skechers Stickers. Pagbalik sa mga kasama, agad nang sinimula ni Princess ang sakripisyo para sa iinong tubig ng mga kaibigan. Si Princess after po niya gawin yung sacrifice para po sa pagkain namin. Dumiretso po agad siya for the water, kuya, para po sa inumin namin. Hindi po siya nakapagpahinga ng maayos, kuya. Dumiretso lang po siya sa pool at ginanang-ganang na niya po, kuya, yung spoon sa glass. At ako na ba ito ng sampo? I'm so amazed, kuya, dun po sa perseverance po niya at dun po sa dedication niya. Ang dami niyo pong energy na ibinubuhos po or ginagamit po para po sa amin, kuya, para lang po matigil po yung mga basic po na pangangailangan po namin. Go, Princess! Hanggang saan na puno na niya ang unang baso. Ground na matatapos mo ang isang puno ng baso, magdadala ka dito at dito mo kukunin ang malinis na tubig. Nakakit po kami ng tubig, kuya. But at the same time, kuya, I was more happier po, kuya, for Princess, kuya. Kasi syempre, there's a different type of fulfillment po na mararamdaman niyo, kuya. Kasi po nagawa niyo po yung challenge, kuya. Agad nang sinimulan niyo. Bakit mo yung taga-cheer? Muli ay nakapuno ka ng isa pang baso, kaya naman tutupasan ko tumuli dito sa pamalinis na tubig para mainom na rin yung mga kasama. Nakakapagod siya, kuya, tapos naiilan din ako, kuya, pero ayun nga po, sobrang nakakatulong din talaga po yung cheer, kuya, kasi yun nga po, kahit nakakapagod, kuya, pag naririnig ko yung cheer nila, kuya, ayun po, mas nagaganahan and mas nagkaka-energy po ako, kuya. Naging mabilis naman si Princess sa pagpuno sa ika-4 na baso. Mas mabilis ko siyang magagawa, mas mabilis din nilang makuha, kuya, yung tubig na kailangan nila. So, yun na lang din po yung isip ko, kuya. Thank you, Princess! Parang tama na, okay na. Every time din na nakakapuno ang kuya, palagi silang nag-thank you, kuya. So, syempre po, nakakatuwa din na na-appreciate po nila yung ginagawa ko, kuya. So, mas, syempre, nagaganahan ako. Matapos dalhin ang ika-5 baso ng tubig, agad nang sinimula ni Princess ang ika-6 na pupunuin. Nakakapagod na siya, kuya. May times din, kuya, na gusto ko na mag-stop. Wala, kuya, eh. Kapag kasi nagagawa ko siya for them, kuya, masaya, kuya, lalo na pag nakikita ko yung reactions nila, kuya. And, ay, nakita ko masaya sila at na tutugunan, kuya, yung mga pangangailangan nila, kuya. Pang-anim na baso pa na po ito, kuya. And hopefully, kuya, feeling ko naman po is sapat na po yun for them, kuya, na mga nakatira sa alternate night. At nakapuno ka ng pang-anim na baso. Masarap sa feeling, kuya, may tig-iisa na silang baso, kuya, at may extra pa silang dalawa. So, at nakakailan din po sila ng tubig, kuya. So, masaya po ako. Susunod. Ready ka na ba ulit magsasal? Hindi ka magpapalala.
gummies. Sa eyes, brain, at immunity. Mahalaga, ang Senkids ay hindi gamot at hindi dapat ipaggamot sa kamangkin ng sakit. Sa pagtatapos ng ikalawang sakripisyo ni Princess, Dahil natapos na ang iyong sakripisyo para sa tubig, maaari ka na lumabas. Dalhin mo na ang panghuling baso ng tubig na iinumin ng iyong mga kasama na nasa ultimate eye. At tungkol naman doon sa sakripisyo mo para sa hampunan, ano ba ang balak mo dito? So kuya, ang gagawin ko po na sakripisyo para sa hapunan po is 1 hour and 20 minutes kuya para po sa 4 na plato. Magbubuhat po ako ng 10 kg kuya na weight. Maaari pa ito si Barnagan. Okay po kuya, thank you po. si Princess agad na ibinigay sa girl sa ultimate eye ang isang baso ng malinis na tubig. Thank you. Grabe. So much Nagsandali pa si Princess. Naghanda na sa kanyang sacrifice task para sa dinner ng nasa platforms. Ngayon ka na ba agad magsasart? Hindi ka ba pwede magpahinga muna on time? Siyempre kuya, nagbunod lang po talaga ako na siya to do it again kuya. Especially po nung ginawa niyo po yun nung hapon na po for 2 hours kuya. Pabalik-balik din po siya sa pool kuya para po mabigyan po kami ng water kuya. Just really respect lang po talaga ako kuya. And pure gratitude po. Let's go! Okay, story time ulit tayo. Go! Merong bata. Tapos, akala ko kapit, pero hindi ata. Siyang crush. Subdivision na po. Sa village nila. Tapos, yung crush niya, ano ba lang siya kanya? Siguro mga 9 years old. Tapos yung crush niya siguro, basta ginagawa kuya. Sa kalagitnaan ng kwento ni Ashley, tila hirap na si Princess. Tapos si Annie, hindi na talaga siya makita ever. Tapos, ayun, nagulat sila. Naglalaro ulit sila ng basketball game. Sabi nung tata, ibigyan na lang yung shirt na suot niya dahil alam niya na sobrang limited na nga lang yun. Wala na talaga nakakakuha sa buong mundo. Kasi nga matagal na vintage. Nakakapagod po pala talaga siya kuya. So siguro mas draining dito kuya kasi ngayon mas ramdam ko na talaga yung sakit ng katawan ko compared sa una ko siyang ginawa kuya. But oh my days, hindi ko na kaya. Good luck bro, God bless. Kaya mo yan. Ikaw na magtuloy ng kwento sa utak mo. Okay. Aasin ko na! Ay, bawal pala. Hindi naman sinigang yung ulam ah. Thank you. Pero tila decidido siyang matapos ang sakripisyo. Mas grateful po kuya na mas maiksi po yung panahon na kailangan ko siyang gawin kuya kasi feeling ko kung 2 hours kuya may possibility na baka hindi ko siya magawa. Malapit na maubos ang oras pero si Princess nakakuha pa rin ng suporta sa mga kasama. Go, prinsesa! Thanks. Nag-another set na naman po siya kuya ng pagbubuhat ng weights po kuya. Ayun po kuya, hindi naman po niya pagkaraniwan pong ginagawa. Bilib lang po talaga ako kay Princess po kuya. Spoiled nga kasi siya. Tapos, inis niya po. Tapos, nung wala siya doon, nag-aaral siya doon. Hanggang sa Princess, sa puntong ito ay natapos mo na ang Sobrang saya ko kuya na ayun nga, mabibigyan ko po sila ng plato kuya for dinner. Ay na kuya, masaya din ako na tapos na siya. Story time, princess! Wait lang, mamaasin ako. Dito lang ba? Princess! Good job, prinsesa! Thank you sa inyo. matapos ang sacrifice task ni Princess, agad siyang pumunta sa confession room. Opo kuya. dahil nagawa mo ang iyong task sacrifice. Ibig sabihin ay makakapagbigay ka ng 4 na plato para sa iyong mga kasamahan na nanitirahan sa ultimate act.
Okay po, kuya. Paglabas ng confession room, si Princess agad na binigay ang dinner sa girls. Magkakaroon pa. Thank you, Auntie. Thank you, Princess. Feeling ko parang meron po akong achievement na na-unlock, kuya. Kasi sa outside, kuya, hindi ko talaga ito gagawin. Na nakakapagod talaga, kuya. But, ayun nga, nagulat din ako na kaya ko pala siyang gawin for the people that I care about. Abangan bukas! Kailangan ko nila, kuya, is pagkain ko, kuya. So para sa iyong sacrifice task, kailangan mo silang paipanan gamit ang dalawa kong kamay. Pero hindi ka maaaring tumigil. Kapag nagawa mo ito ng 1 oras, mapagkakalaw mo sa kanila ang 1 plato ng pagkain. Saksihan ngayong gabi. Bago sa saksi, dating Pangulong Rodrigo Duterte sumuna sa ICC trial chamber para sabihin hindi siya dadalo sa confirmation of charges hearing o restriction ng ICC. Hindi raw kasi kinikilala ni Duterte. Negosyanteng pinupot at pinaransong sa halagang 4 milyong piso. Sila din, 3 suspect arestado. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Kasabay ng pag-anunsyo, natatakbo siya sa pagkapangulo, Vice President Sara Duterte humingi ng paumanhin dahil niya sa ampat niya sa pagkapanalo ni Pangulong Bongbong Marcos. Kwenta ng Malacanang, may iba pang mas dapat hihingi ng tawad ang Vice Presidente. Ika-4 na impeachment complaint, inihain laban kay Vice President Duterte. Asong nakatali ang liig habang tumatakbo ang tripod sa Misamis Oriental. Nahuli ka. At ang mga nakamamangang view na perfect sa pag-ibig nila. Sama-sama tayong nakikinig. Bago sa saksi, sa pamamagitan ng sulat, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber na hindi na siya dadalo sa pagdinig ng confirmation of charges. Sinabi ni Duterte sa kanyang sulat na pinag-uubayan niya, uwiwin ang kanyang karapatan na dumalo sa pagdinig at naiintindihan niya ang posibleng maging epekto nito. Pinag-uubayan niya sa kanyang abogado at kasing nito ang pagsala sa mga ebidensya ng prosekusyon. Ay sa dating Pangulo, hindi niya gusto dumalo dahil hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng International Criminal Court. Pinabulaanan din ni Duterte na pinasuwaan niya ang extrajudicial killings. Ginagamit lang daw ito ng kanyang mga kalaban sa politika laban sa kanya. Dagdag pa ni Duterte, ayaw niyang dumalo sa mga paglilitis na malilimutan din niya. Matanda, pagod at nakailan na raw siya at umaasa raw siyang irerespeto ng korte ang kanyang kapayapaan sa loob ng kulungan kung saan siya nakapili. Nakadetine si Duterte sa The Hague, Netherlands para sa kinakarap na kasong Crimes Against Humanity sa ICC. Nasa gitna ng PNP Anti-Kidnapping Group ang negosyanteng dinukot sa Mandaluyong City. Nakakuha ng Sherpa mga operatiba matapos na ibigay ang 4 na milyong pisong ransom sa mga suspect. Actual na pagsagip at pag-aresto sa mga suspect sa pagsaksi. Shiro Gaston. Pinadapa sa kalsada ng mga tauhan ng PNP Anti-Kidnapping Group ang 3 suspect nito na sangkot sa pagdukot ng isang negosyante sa Mandaluyong City. Kuha ito noong February 16, araw din ang magbayad ang pamilya ng ransom sa mga kidnapper. Nakuha sa kanila ang 4 na milyong piso na binayad ng pamilya ng kanilang biktima. Dito na rin nalaman ng mga pulis ang kinaroroonan ng kidnap victim na agad natunto nila ang biktima sa single bedroom na bahay nito. Kita pa sa video ng PNP ang kutsyon kung saan pinahiga ang biktima habang hawak siya ng mga suspect. So yung IPO, nagkaroon po ng tsansa ang aming pamamarat
pinagsagawa na po itong ng pag-aaresto. Sinimulan teknika ng PNP AKG ang grupo matapos magsumbong ang pamilya sa PNP na hindi na nakauwi ang biktima noong 12 ng Pebrero mula sa pag-iikot nito sa kanyang mga negosyo. Ilang beses nakatanggap ng ransom demand ng pamilya na nagsimula sa 50 million pesos hanggang napababa sa 4 million pesos. Nagbayad din ang pamilya ng biktima ng 250,000 pesos sa mga suspect gamit ang mga e-wallet payment. Kilala na rin daw ng PNP AKG ang mastermind ng grupo na tinutugis na ngayon. Nahaharap ang mga nahuling suspect pati na mga kasabot nila sa reklamong kidnapping for ransom. Para sa GMA Integrated News, Chino Gasol ang inyong saksi. Kasabay ng pag-anunsong tatakbo sa Pangulo, humingi ng tawad si Vice President Sara Duterte sa kanyang unang ambag sa pagkapanalo ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022. At ayon naman sa Malacanang, may mga bagay na mas dapat hihingi ng tawad ng Vice Presidente. Ngayong araw din, inihain sa Kamara ang ika-apa ng impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. Saksi si Ian Cruz. May 2 taon pa bago ang eleksyon 2028. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Nagdeklara na si Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pinakamataas na posisyon sa bansa. I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilya. Kasabay niya, humingi siya ng paumanhin sa mga Pilipino sa naging kampanya sa pagkapanalo ni Pangulong Bongbong Marcos. Tumakbo sila bilang magkatandem noong 2022. Mga kababayan, humingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Sa kanyang balumpati kanina, ipinaliwanag ng bise ang umanibigsa ng lamat sa pagitan niya at ng dating katandem sa Unity. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tagtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Patawad. Kung hanggang ngayon ay marami pa rin Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Matapos ang anunsyo, hindi na muna pinaunlakan ang mga gustong magtanong sa bise. Iniwan ko kay JC yung kabuuan. Ang anunsyo ng bise na tatakbo siya sa pagkapangulo, pinatuwa ng ilang taga-Davao. Of course, gusto din ako si Bibi ng atong president. May ilang ipipilit. Actually, deserve din kayo. Kay actually, diri sa Davao, ato naman yung na patunayan na naayod siya na-achieve and then maayod po siya namuno. Tugon naman ang palasyo sa plano ng bise. Na, yan din daw mismo ang sabi ng Pangulo. Can you describe to us how he said that? Ito po ba ay may good luck po kasi na sincere, may good luck na sarcastic? Kapag po kasi nagsasabi si Pangulo ng good luck, nakangiti naman siya. So, kung sarcastic to o hindi, hindi ko masasabi. Nagbigay rin ang komento
Senatong Malacanang sa paghingi ng paumanhin ni Vice President Duterte sa pagkakahalal sa Pangulo. Ang taong bayan ang nag-halal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity. Kaya huwag niya pong suluhin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. Kasunod nito, ang mahabang listahan ng mga mas dapat daw ihingi ng tawad ng Vice Presidente. Pinag-uusapan po ba ang korupsyon, ang katiwalian? Siguro po dapat mauna muna na hihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian at di ko manong paghilustay ng confidential funds ng kanyang dalawang opisina, ng OVP at ng DepEd. Dapat ito humingi ng tawad ng Vice para sa extrajudicial hearings sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo sa pagpapakalat ng fake news, sa palpak daw na pamamalakad sa DepEd at ang paninira raw sa administrasyon. Sinagot din ng palasyo ang mga banat ng Vice na lubog sa mahaang bansa. Bagay na nangyari rin naman daw noong panahon ng kanyang ama. Inanunsyo ng Vice ang desisyon nitong tumakbo sa pagkapangulo sa gitna ng kinakaharap na impeachment complaints at halos isang linggo bago ang confirmation of charges hearing sa kaso ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Para sa Makabayan Block, bakit ka raw ito para mapigilan ang pag-usad ng impeachment case laban sa kanya? Malinaw na kalkulan yung timing ng announcement bago isala ang tumarga yung impeachment complaint laban sa kanya sa Kongreso. So, siguro, hindi niya matatakot niya, masisigap niya ang mga kongresista dahil tatakbo sa presidente. Pero makikita natin na dahil napakatibay ng batayan sa kanyang impeachment, iubra yung ganyang mga hiling at malalangsan ulit ang kapunukan sa ginawa niya sa pag-impeachment ban. Ito yung attempt nila para i-reflect yung narrative na lahat na nangyayari ay natakot presidente. Irin naman ni Senior Deputy Minority Leader Representative Edgar Elise. Kapag ang kinonflict si Sara, magagalit kanyang voters, which is about 30+% ngayon, baka mag-gather pa ng public sympathy, baka kahit si Duterte ang lumaban na natin. Tatlong impeachment complaint ang hawak ngayon ng tanggapan ni House Speaker Boji P. at iniintay ng ma-refer sa House Justice Committee. Kabilang sa reklamo ang isyu na maanomalya o ng paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd, umanay panunuhol sa mga opisyal ng DepEd, pagkontrata sa isang gunman para umunang ipatay ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker, hindi pagdeklara ng lahat ng kanyang maaari-arian sa kanyang salin, at pagsusulong ng political destabilization at sedition. Kabilang din ang mga yan sa itinatag ng mga basihan sa ika-4 na impeachment complaint laban sa Vice na inihain kanina sa Office of the House Secretary General. Inihain ito ng isang attorney na Daniel Cabrera at inendorso ni Manila 6th District Representative Benny Abate at House Deputy Speaker at noong 1st District Representative Paulo Ortega. Sa isang pahayag, sinabi ng defense team ng Vice na ang sunod-sunod na paghahani ng reklamo ay hindi nangangahulugan na totoo ang mga aligasyon. Gaya raw ng mga nakaraang reklamo ay tutugon sila dito sa tamang panahon at sunod